Idadaan ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson sa privilege speech ang Chairman's Progress Report hinggil sa flood control scandal kapag nag-resume na ang sesyon ng Senado sa darating na May 4. Paliwanag ni Senator Lacson, magsisilbi itong daan para maipagpatuloy ang mga pagdinig sa issue ng flood control dahil hindi pa rin nakukumpleto ang kinakailangang pirma para maihain at ma-sponsor sa plenaryo ang partial committee report. Aniya, ilalahad sa Chairman's Progress Report ang mga natuklasan sa partial report kung saan nakapaloob ang mga ebidensyang nakalap sa mga pagdinig bilang attachments. Maglalaman din ito ng mga visual aid upang mas madaling maunawaan ng publiko ang ulat kapag iniharap na ito sa plenaryo. Sa kasalukuyan, 6 pa lang ang pirma ng partial committee report kung saan kulang pa ito ng 3 para makumpleto ang 9 na kailangang lagda. Gayunpaman sinabi ng senador na bukas pa rin siya sa posibilidad na may iba pa siyang kasamahan sa Senado na pipirma sa partial committee report upang maisulong ito sa plenaryo kung saan maaari itong talakayin, amyendahan at pagtibayin. Kaugnay nito na una nang inihayag ng Blue Ribbon Chairman na inihahanda na niya ang nasabing Chairman's Progress Report upang ibahagi rin sa Department of Justice at Office of the Ombudsman upang makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa anomalyang nangyari. Bukod dito, nais din niyang muling imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite at pagharapin sila ni dating Congressman Zaldico, pati na ang mga dating sundalo na nagsabing naghatid sila ng mga kickback sa iba't ibang personalidad. Paliwanag ng senador, mas makabubuti kung magharap ang mga nabanggit na personalidad upang luminaw ang mga detalyeng nailabas na may kaugnayan sa flood control projects issue. Samantala, nang tanungin hinggil sa posibilidad na umabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ebidensya, iginiit ni Senator Lacson na susundan ng Blue Ribbon Panel ang ebidensya kahit pa humantong ito sa Pangulo. Gayunman sa ngayon ay wala pa aniyang lumulutang na matibay na ebidensya na nag-uugnay sa Pangulo kung kasama nga ito sa mga tumanggap ng kickback dahil hindi naman ginawa ang salaysay sa ilalim ng oath o panunumpa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.